Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa ICC. Of course, minaksimais po natin yung time dahil karating lang natin from UK. At as our silent supporters na nandito tayo bilang OFW na nagmamahal sa kay Tatay Digong. Mga kapatid, nandito na po kami sa The Hague. We just arrived and I'm with my Tita Juliet. At pupunta kami sa ICC. Marami na po tayong namamataan ng mga Pilipino na ganun din po ang kanilang purpose. Ang sadya nila ay pumunta sila dito this weekend para suportahan ang meet and greet ng ating BP, pinakamamahal na BP Sara. At sa ngayon, we try to maximize our time. Pupunta po tayo sa The Hague, ICC, para makita natin kung anong ganap doon. At least magpakita lang tayo. Of course, we are going to keep you posted. Okay. Solid. Thank you. Duterte. Bayan, nandito po kami ngayon sa The Hague. Of course, we just arrived and marami po mga Pilipino na nandito rin. We are sharing the same hotel in Marriott. Ayan po. At ayan. Naglo-load siya. Kaway. Kaway. Duterte. Okay, see you later. Punta kami ng ICC. Bye. Kabayan. Duterte hindi. Yes. Mga kabayan, nandito na po tayo sa ICC. This is the building. Yes. At titingnan natin mga kabayan natin kung nasaan yung sila banda. Kapatid, nandito po tayo ngayon sa ICC. Of course, minaksimais po natin yung time dahil karating lang natin from UK. At as our silent supporters na nandito tayo bilang OFW na nagmamahal sa kay Tatay Digong. Ang sabi nila, bayad tayo. O nga, ang mahal ng pamasahe. Marami nga Pero galing sa bulsa po namin ito. Ang mga OFW ay nagsusumikap na magtrabaho at mataas ang prinsipyo. Isa po kami sa tumutulong sa Pilipinas na nagbibigay ng remittances, kaya stable ang ekonomiya. And as a private and simple citizen, our small voice is very important. On behalf of all the OFW all over the world, nakita nyo naman po na nag-aalsa at nagpapakita ng pagmamahal sa ating Pangulo. Bukas ay meron pong pagtitipon, meet and greet kay BP Sara, ay matutuhayan po natin kung gaano kadami. Hapon na po kaming dumating dito pero pinilit kaming pumunta at marin pong may mga Pilipino na nakita natin. At ito po ay napakalaking bagay sa history ng Pilipinas at ng Pilipino na isang presidente ang minahal ng totoo ng mga Pilipino at sincero sa puso namin, especially the OFW. Nag-create man ng division itong pangyayaring ito, pero nakita ang majority na pagmamahal sa Pilipinas ng mga Pilipino. Dito po tayo sa ICC. Pasensya na po. Impronto po yung reporting natin. Hindi po tayo reporter. We are just a simple OFW and Filipino citizen. Mabuhay po tayo at mabuhay ang ating Pangulo. Sana ay mailabas na siya. Nakita po natin ang nangyayari. At on the recent situation sa hearing sa Senado, nakita po natin talaga ang kalabisan and the illegal arrest sa ating Pangulo na sa aking nararamdaman personally and with our prayers sa mga maraming nagmamahal, ito po ay napakalaking laban na maipanalo natin ang ating Pangulong Duterte na maibalik sa Pilipinas. Maraming salamat at ipagpatuloy po natin ang ating pagmamahal at pagdarasal hanggang sa matapos ang laban nito. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga OFW saan man sa mundo. Thank you very much. Ano nang kayo dun eh? Isang train from there to Ito po ang delegation ng UK. Maisog. Nandito po kami para suportahan ang aming presidente.
So sabihin namin, ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Ibalik! And we will say, Bring him home! Bring him home! Bring him home! Duterte! Bring him home! Duterte! Bring him home! Duterte! Bring him home!